Magandang araw, mabuting tao. Narito ako ngayon upang ibahagi ang aking mga saloobin patungkol sa konseptong ang pagkakaisa. Sa ating mundo ngayon, na puno ng pagkakaiba-iba, madaling mawala ng pag-asa at makaramdam ng paghihiwalay. Ngunit mahalaga na tandaan na ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugan na pagiging pare-pareho. Sa halip, ito ay kakayahan natin magtulungan at magkaunawaan sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Sa ating bansa, marami tayong mga hamon na kinahaharap. Ang kahirapan, ang kawalan ng trabaho, ang korupsyon, at ang sakuna ay ilan lamang sa mga problemang dapat nating harapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon tayong isang bagay na magagawa natin upang mapabuti ang ating sitwasyon, ang pagkakaisa. Kapag nagkakaisa tayo, magiging mas malakas tayo. Kaya nating harapin ang anumang hamon na ating kinahaharap. Kaya nating magtayo ng isang mas mahusay na lipunan para sa ating lahat. Maaari tayong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit o pera. O kaya naman, pagboto sa mga halalan. Ang ating boto ay isang mahalagang paraan upang maipahayag ang ating mga opinyon at upang maimpluwensyahan ang hinaharap ng ating bansa. Maaari din tayong makilahok sa mga organisasyon. Ang pagiging miyembro ng isang organisasyon ay isang magandang paraan upang makilala ang mga bagong tao at upang magtrabaho para sa isang karaniwang layunin. Tandaan na ang pagkakaisa ay hindi lamang tungkol sa pagiging mag-isa. Sa panlabas, mahalaga rin na magkaroon ng pagkakaisa sa loob ng ating mga sarili. Kailangan nating matutong tanggapin ang ating mga pagkakaiba at magsikap na magkaroon ng pag-unawa sa isa't isa. Sa pagtatapos, nais kong sabihin na ang pagkakaisa ay isang mahalagang konsepto na dapat nating isapuso. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, kaya natin magtayo ng isang mas mahusay na hinaharap para sa ating mga sarili at para sa ating mga kapwa. Maraming